Ang bulong sa ilalim ng bahay, napakalamig ng hangin sa probinsya, lalo na kapag hating gabi. Kakaiba ang katahimikan dito sa bukid kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng mga kuliglig at minsan ang malakas na ihip ng hangin. Ako si Ben at dito ako lumaki. Alam ko ang bawat tunog ng gabi. Kaya nang marinig ko ang kakaibang bulong sa ilalim ng bahay namin, alam kong may mali. Nagsimula iyon mga 2 linggo na ang nakakaraan. Tuwing 12:00 ng hating gabi, isang kakaibang tunog ang gumagapang mula sa ilalim ng aming bahay na yari sa kahoy. Hindi ito daga o pusa o kahit anong hayop na sanay akong marinig. Para itong humihingang nilalang pero malalim at parang may bahid ng uhaw. Sa simula, pinagwalang bahala ko lang. Baka naman, sabi ko sa sarili, guni-guni lang dahil sa pagod mula sa bukid. Pero gabi-gabi, palala ng palala ang tunog. Mula sa bulong, naging garalgal na paghinga na parang hirap na hirap huminga. Minsan, may kasama pa itong mahinang kaluskos na parang kinakaladkad ang isang bagay sa ilalim. Ang pinaka-nakakatakot ay ang amoy. Isang amoy na parang pinagsamang dugo at bulok na karne ang sumisingaw sa paligid ng aming bahay tuwing hating gabi. Hindi namin ito naamoy sa araw, tanging sa dilim lang. Hindi ko na makatulog ng maayos. Nakakabingi ang paghinga ng dilim. Nakakakilabot ang amoy. Sinubukan kong tingnan ang ilalim ng bahay pero sobrang dilim at masikip. Minsan, habang nakasilip ako sa siwang ng sahig, parang may nakita akong anino na gumalaw. Hindi ito tao. Sobrang laki ng anino para maging tao. Isang gabi, bandang 1:00 na, narinig ko ang pamilyar na garalgal na paghinga. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit. Sobrang lapit. Ramdam ko ang pagyanig ng sahig. Ang unti-unting lumakas ang amoy. Hindi ko na kinaya. Bumangon ako, dahan-dahan kong nilingon ang bintana. Ang mga aso sa labas, tahimik, ni walang angal. Ang mga ibon, walang huni. Napakakalma ng gabi. Pero sa loob ko, nagngingit-ngit ang takot. Tapos, narinig ko ang tunog ng pagdila. Malalim, malakas. Parang may kumakain ng raw na karne. Nagtatago ako sa likod ng kurtina at halos hindi ako makahinga. Naisip ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa aswang na balbal na kumakain ng laman ng patay. Pero may kasama ring kwento ng mga aswang na tikbalang na nagpapalit anyo at umaatake ng mga hayop. Ang kinatatakutan ko, baka hindi lang hayop ang target nito. Sa sobrang takot, dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang sa pader at doon ko nakita. Isang malaking nilalang, hindi ko matukoy ang hugis dahil sa dilim. Pero nakita ko ang 2 pulang mata na parang nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Nakatingin ito ng diretso sa akin kahit na alam kong hindi ako nito nakikita. At nakita ko rin ang buntot, mahaba at parang kaliskis. Napahinto ako sa paghinga. Hindi ito kwento, totoo ang nasa ilalim ng aming bahay. At alam ko sa mga mata nito na hindi lang ito naghahanap ng pagkain, nagbabantay din ito. Mula noon, hindi na ako natulog ng maayos. Ang bulong sa ilalim ng bahay ay laging naroon kahit hindi ko na marinig. Hindi ko alam kung kailan ito aalis. Ang tanging alam ko sa bawat paglipas ng hating gabi, ang kapitbahay naming ito ay laging nasa dilim